Tanging ilaw mula sa buwan ang nagsisilbing liwanag sa loob ng madilim na silid na kinaroroonan ni Aryan Marquez. Naroon ang isang lalaking hindi niya kilala, ngunit makakasama niya ngayong gabi. Are you Dan? Napalingon si Aryan sa kama na marinig ang boses ng lalaki. Nakita niya ito na nakaupo habang nakatakip ng kumot ang hubad nitong katawan. Sorry, yes, tapos na ako. Tugon ng babae. Habang dahan-dahang lumalapit si Aryan sa kinaroroonan ng lalaking ito, nagsisimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napakalayo ba ng banyo at napakatagal mong maglakad? Ani ng lalaki nang tuluyang makalapit si Aryan at makaupo sa kama kung saan siya naroon. Sorry. Napayuko niyang tugon. Yun na lang bang alam mo sabihin? Sorry. Kumunot ang noon ni Aryan nang mapansin ang kakaibang kulay ng mata ng binata. Bagyang itinaas ni Aryan ang kanyang kamay sa kakinaway malapit sa mata nito. Hindi ka nakakakita? Kunot noong tanong ng dalaga. May problema ba dun? Hindi naman makakabawas ang pagkalalaking pagiging bulag ko, hindi ba? Anya. Bigla siyang siniil ng halik na lalaki. Tila pinakita sa kanya na kahit bulag ito ay kayang-kaya nitong gawin yon. Bago pa lumalim ang mga halik na yon, pinilit niyang ilayo ang kanyang labi. What are you doing? Sandali lang. I have a condition. Saad ang dalaga. What is it? 1,000,000. Pakiusap. Tuparin mo ang pangako mong 1,000,000. I guess, kailangan mo talagang perang yun. Don't worry. Promise is a promise. Sa muling paglapat ng labi ng dalawa, mabilis na gumapang maalat na luha sa pisngi ni Aryan. Hindi niya ginusto ang bagay na ito, ngunit kailangan niyang gawin. Kailangan niya ang perang yon upang mailigtas ang buhay ng kanyang nobyo. Ito na lang kasi ang natitirang pamilya niya. Matapos ang mainit na sandali, tulala ang mga mata ni Aryan na nakaupo sa tabi ng kama. Ramdam niya ang sakit ng kanyang katawan. I will just send the money in your mother's bank account. Saad na lalaki ngayon ay nakatayo na at nagbibihis. She's not my mother. Whatever, miss, I hope to see you soon. Anya. Sa pagkakataong to, tumaas ang ulo ni Aryan at tumingin sa lalaki. Maya-maya lang, lumingon ito sa kanya. Dahil sa liwanag na ibinibigay ng buwan, mas nakita ni Aryan ng malinaw ang mukha ng lalaking nakasama niya. Hindi may kakaila ng dalaga ang taglay nitong kakisigan, magandang katawan at malaadoni sa mukha. Bakit naghahanap ng babaeng isang gwapong lalaki na tulad niya? Dahil lang ba sa bulag siya? Thank you for this night, miss. Napayuko si Aryan at hindi pa rin maisip ang bagay na nagawa niya. Marahan tumayo ang lalaki at kinuha ang tungkod niya. Sa paglabas nito ng kwarto, nakahilera doon ang mga bodyguards ng mayaman lalaki. Wala na. Wala na ang bagay na pinakaiingatan ko. Ang masakit. Ibinigay ko ito sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Sunod-sunod na pag-iyak ni Aryan. Pero okay lang. Isipin ko na lang na para to kay Eric. Siya na lang ang meron ako at hindi ko kaya mawala siya. Samantala, tumungo si Ivan Lee sa kanyang kotse. Sir Ivan, may balita po ako sa inyo. Ang sabi ng doktor, nakahanap na raw po ng donor para sa inyong mata. Pwede na raw isagawa ang operasyon. Makakita na kayo, sir. Ganun ba? Sige, ihandaan lahat at pupunta tayo sa ospital. Yes, sir. Also, magpadala ka ng pera sa bank account ni Amelia Marquez. She gave me a good service. Siya po ba nagbigay ng babaeng nakasama niyo kanina? Yes, she is. Also, I have special instructions for you. Monitor that woman. Di ako sigurado pero baka mabuntis ko siya. Opo, sir. Mabilis na nagtungo si Ivan Lee sa ospital at sinagawa ang eye transplant. Samantala, pilit na pinakalma ni Aryan ang kanyang sarili na makauwi siya sa bahay. Natanggap ko na yung bayad sa'yo, Aryan. Masayang pagbati ng tita niyang si Amelia. Nang mamatay ang mga magulang ni Aryan Marquez, ang tita niyang si Amelia ang tumayong tagapangalaga niya. Hindi naman siya nito itinuring na pamangkin, bagkus, mas tinuring pa siya nitong katulong. Totoo po. Gulat na sambit ni Aryan na marinig ang sinabi ng kanyang tita. Congrats, be. Ganap ka ng prostitute. Pagpatuloy mo yan, be, ha? Pangaasar ng pinsan niya sa kanya na si Laika. Hoy, huwag kayong ganyan.
1 milyon ang katumbas ng perlas si Aryan. Natatawang sambit ni Amelia. Mariing kinuyom ni Aryan ang kanyang kamay at pilit na hindi pinansin ng tawanan ng mga ito. Tita, please. Pwede ko na bang makuha yung pera? 500,000 lang sa'yo rito, Aryan. Siyempre, sa akin ang iba. Nanlaki ang mga mata ni Aryan sa sinabi ni Tita Amelia. Pero tita, hindi ganito yung usapan natin nung una. Aba, pasalamat ka at bibigyan pa kita. Pero kung ganyan ang asal mo, baka magbago pang isip ko. Sinandal nito likod sa backrest ng upuan, saka humalok kip-kip. Sabihin mo, ayaw mo ba ng parte mo? Mariing kiniyom ni Aryan ang kanyang kamay at kinagat ang ibabang bahagi ng kanyang labi. Sige po, pumapayag na ako. Tugon ni Aryan. Good, account number mo. Matapos matanggap ni Aryan ang pera na ibinigay ng kanyang tita, wala siyang sinayang na sandali. Agarang umalis ang babae at tumawag ng taxi. Nagtungo siya sa ospital kung saan naroroon si Eric, ngunit hindi niya akalain na sa kanyang pagdating, maaabutan niya ang nakatakip na mukha na lalaking mahal niya. Sorry, Miss Aryan. Ginawa namin ang lahat pero hindi na talaga kinaya ng katawan niya. Saad ang doktor na nandun. Eric! Napahagulhol na lang ng iyak si Aryan nang tuluyan niyang makita ang mukha ni Eric na wala ng buhay. Makalipas ang ilang linggo, Aryan, hindi pa ba tapos yung niluluto mo? Gutom na kami! Sigaw ni Tita Amelia. Matatapos na po! Nang buksan ni Aryan ang takip ng kanyang niluluto, napatakip siya sa ilong dahil may amoy ito na hindi niya gusto. Sinimulan tikman ni Aryan ang sabaw, ngunit ang malasahan niya ito, agad na umikot ang tiyan niya at naduwal. Mabilis siyang tumakbo sa banyo. Aba, napapadala sa yata ang pagsusuka mo, Aryan. Buntis ka ba? Nanlaki ang kanyang mga mata na marinig ang sinabi ng kanyang tita. Sandali, buntis ka? Tila nag-echo ang boses ng kanyang tita sa kanyang tainga. Ay tanga! Nagpadyug ka ng walang proteksyon? Imbis sa paggalito pa usisa ang tono, parang na-excite pa ito sa nalaman. Kinabukasan, agad na nagpiti si Aryan. Matagal ka pa ba dyan? Pagmamadali ni Tita Amelia sa kanya. 2 linya, tita. Sabay abot niya dito ng piti. Nang malaman ni Amelia ang bagay na yon, tumaas ang kanyang labi at napangiti. Isang bagay na hindi maintindihan ni Aryan. Hayaan mo na, Aryan, wala na tayong magagawa dyan. Alagaan na lang natin yung bata. Sambit ni Amelia saka lumingon sa anak niyang si Laika. Tumango naman ang anak niya saka isang nakakatakot ang ngiti ang pinakita. Pero tita, hindi ko kayang... Kami na ang bahala, Aryan. Ang dapat mong gawin ay alagaan ang sarili mo. Kumunot ang noon niya nang tila magbago ang ugali ng kanyang tita na malamang buntis siya. Ilang buwan ang lumipas, inalaga ang mabuti ni Amelia si Aryan. Isang bagay na hindi maintindihan ng dalaga kung bakit. Nang manganak si Aryan, nagising na lang siya na nasa harapan na niyang kanyang tita Amelia. Tita, ano po nangyari? Nasaan ang anak ko? Yumuko si Amelia at malungkot na nagsalita. Wala na siya, Aryan. Namatay siya. Namatay ang anak mo. Ha? Hindi yan totoo. Narinig ko pang pag-iyak niya kanina eh. Imposible yun, tita. I'm sorry, Aryan. Labis na nagluksa si Aryan na malaman na masamang balita na yon. Kahit aksidente siya nabuntis, minahal at inalagaan pa rin niya ang bata sa kanyang sinapupunan. Lumipas na 5 taon. Mapait ang umiti si Aryan at lumakad patungo sa puntod ng kanyang anak. Anak ko, I'm sorry kung ngayon lang ulit ako nakabisita ha. Medyo busy kasi si Mami sa paghahanap ng trabaho eh. Umalis na kasi sina Tita Amelia sa bahay. Hindi ko nga alam kung saan sila pupunta eh. Kaya ito ako ngayon, mag-isa na lang. Inilapag ni Aryan ang bulaklak sa puntod ng kanyang anak at isang bulaklak naman sa puntod ng boyfriend niyang si Eric. Siguro sa mga oras na to, nakilala mo na si Eric anak no? Pakikumusta ako sa kanya ha? At sana huwag siya magalit sa akin. Lingid sa kaalaman ni Aryan, ang mga mata ni Eric ay dinonate sa bilyonaryong si Ivan Lee, ang lalaking nakatalik niya at siyang ama ng kanyang anak. Samantala, abala si Ivan na nag-aasikaso ng mga dokumento sa kanyang opisina. Daddy! Sigaw ng isang bata nang pumasok ito sa loob ng opisina.
Oh, Kian, tapos na ba ang klase mo? Agad na yumakap ang bata sa kanyang ama. Opo, Daddy. Tapos na po kaya nagpatid na ako sa driver. Ganun ba? Sige, hintayin mo na ako tapos na rin ako sa ginagawa ko. Nasaan palang Mami Laika mo? Kasama po siya ni Lola Amelia, Daddy. Nasa mall pa po sila. Tugon ng bata. Nasa mall na naman. Huminga ng malalim si Ivan, saka ginulo ang buhok ng kanyang anak. Okay, sige anak. Let's go. Sabay na tayong umuwi. Pag-aya ni Ivan sa anak. Sabay na lumabas ang dalawa mula sa gusaling pag-aari ng mga Lee. Ngunit sa paglabas nila, si Kia na 5 taong gulang na anak ni Ivan Lee ay nakakita ng isang cute na aso sa gitna ng kalsada. Daddy, ang cute ng dog! Sambit ni Kian at mabilis na tumakbo sa gitna. Kian! Sumigaw si Ivan at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa isang mabilis na sasakyan. Patungo ito sa direksyon ng bata. Sakto namang kalalabas lang ni Aryan sa isang department store ng mga oras na yon. Nakita niya si Kian. Yung bata! Sigaw ni Aryan. Agad siyang tumakbo. Niyakap ang bata at niligtas ito mula sa mabilis na kotseng paparating. Bata, ayos ka lang ba? Tanong ni Aryan. Ayos lang po ako, ate. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Natulala si Aryan na makita niya mukha ng bata. Tila may kung ano sa puso niya mabilis na tumibok at tila nais niyang yakapin na mahigpit ang batang yun. Anong pangalan mo? Kian. Bago pa man makatugon sa tanong si Kian, agad na dumating si Ivan. Ayos ka lang ba anak? Agad na binuhat ni Ivan ang bata at mahigpit ito niyakap. Anak mo pala siya. Sambit ni Aryan. Nang tumingin si Ivan ng diretsyo sa dalaga, nanlaki ang mga mata ni Aryan. Ikaw? Salamat sa pagligtas mo sa anak ko, miss. Hindi ko alam kung paano ako makapagpapasalamat sa iyo. Magkano bang gusto mo? Totoo ba to? Ang lalaki na kasama ko ng gabing yon, nandito ngayon sa aking harapan. Anong klaseng coincidence to? Tapos, anak pa niyang batang niligtas ko. Miss, okay ka lang ba? Muling untag ng lalaki. Oo po sir, okay lang ako. Hindi ko naman kailangan ng pabuya. Malaman ko lang na maayos ang anak niyo, masaya na ako. Kumunot ang noon ni Ivan na marinig ang tinig ni Aryan. Sandali miss, have we met before? Your voice sounds familiar. Napalunok si Aryan at hindi makatugon sa lalaki. Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamay at pilit na pinakalma ang sarili. I don't think so, sir. Ganun ba? Parang familiar ka kasi. Anyway, here's my calling card. Kung kailangan mo ng trabaho or anything, just call me. I'm willing to give you a job. Pasasalamat para sa pagligtas mo sa anak ko. We have to go. Thank you again. Lumakad palayo ang lalaki at sumakay sa kanyang kotse. Naiwan naman tulala si Aryan at tinitignan lamang ang hawak na calling card. Sa laki ng mundong to, akalain mo makikita ko ulit ang lalaking yun. Kung papala rin talaga ako, ay nako. Maya-maya lang, tumunog ang cellphone ni Aryan at nakita niya numero ng kanyang kaibigang si Christy. Hello? Pagsagot niya. Hello, Aryan. Hindi ba naghahanap ka ng trabaho? Opening ngayon dito sa trabaho ko. Nangangailangan sila ng katulong. Personal maid ng anak ng amo ko. Talaga? Mais bang pasahod dyan? Oo naman, friend. Hindi ako tatagal dito kundi no, kaya bilisan mo na. Bigyan mo sa akin ang resume mo at i-recommend kita. Salamat, Christy. Thank you talaga ha. Kailangan ko talaga ito ngayon eh. Wala yun, ikaw pa ba? Dahil sa alok ng kaibigan, dali-daling nag-asikaso ng mga papeles si Aryan at pumunta sa mansyon kung saan nagtatrabaho din ito. Mabuti naman at nakapunta ka agad, Aryan. Naku, sayang talaga to kapag pinalagpas mo. Sambit ng kaibigan ni Aryan na si Christy. Oo nga eh, salamat ha. Oo nga pala, sino bang mag-i-interview sa akin? Ang mayordomo, mabait naman yan. Sa pagdating ng mayordomo, agad na kinausap si Aryan sa mga bagay na dapat gawin sa loob ng mansyon. Madali naman niyang nakapalagayan ng loob ang lahat at sa huli, siyang natanggap bilang personal maid ng young master. Miss Aryan, mabait naman si Sir Ivan. Medyo strict lang siya sa mga gawin at iwasan mo magkamali. Opo, tugon ng dalaga. Maiwan muna kita. We will just wait for Sir Ivan dahil siya naman ang susunod na kakausap sa'yo. Sige po, sir. Habang naghihintay sa loob ng study room ni Ivan kung saan siya i-interviewin, tumingin sa paligid si Aryan at kumunot ang kanyang noo.
nang makitang isang pamilyar na mukha. Isang picture frame kasi nakasabit hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Bakit parang nakita ko na tong lalaking to? Marahang tumayo si Aryan at pumunta sa larawan na yun. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung sino ang nasa litrato. Ang lalaking to? Hindi ba siya yung daddy ng bata nakita ko? At ang bata sa picture, ito yung bata kanina. Ibig bang sabihin, nandito ako sa bahay nila? Maya-maya lang, isang pamilyar na mukha ang nakita niya sa litrato. Nanlaki ang mga mata ni Aryan na makita ang babaeng ito. Laika? Nauutal niyang sambit. Good day. Ikaw bang bagong personal maid ng anak ko? Halos manlambot ang tuhod ni Aryan na marinig niya ang boses ni Ivan mula sa pinto, dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata. Sir, Ikaw? sorry po, may tinignan lang ako. It's okay. But what a coincidence. Dito ka pala nag-apply ng trabaho, miss? Aryan po sir. Miss Aryan. I guess, hindi ko na kailangan pang isipin kung tatanggapin kita. Sa pinakita mo pa lang nang iligtas mo anak ko, alam ko nang nasa mabuti siyang kamay. Gusto sana niya mag-back out ni Aryan pero hindi niya magawa. Kailangan niya ng trabaho at marami na rin siyang pinagkakautangan. Pero paano kung makita ko ni Laika dito? Sino ba mag-aakala na nandito na siya nakatira at asawa pala niya ang lalaking to? Miss, okay ka lang ba? Tanong ni Ivan sa kanya. Okay lang po ako, sir. Pwede ka na magsimula bukas. Prepare all your requirements. Yes, sir. Kinabukasan, halos mabigat ang katawan ni Aryan at ayaw na niyang umalis pa sa kanyang higaan dahil sa mga nangyari. Ano ba nangyari? Bakit parang ang liit ng mundo ko? Ang lalaki naka one night stand ko? Ang asawa ngayon ng pinsan ko? Ang weird, hindi ba? Hindi ko tuloy alam kung itutuloy ko pa ba to o hindi. Maya-maya lang, tumawag ang kaibigan niya si Christy. Hello? Walang ganang tugon ni Aryan sa telepono. Hello girl, nasan ka na? First day mo ngayon, di ba? Kasi Christy, naalala mo ba yung kinuwento ko sa'yo na pinsan ko? Oh, ano meron? Kasi siya pala yung asawa ng boss mo. Ha? Si Ma'am Laika? Pinsan mo siya? Oo Alam mo naman kung gaano kami kalayo ng pinsan kong yun. Naku, oo nga no, small world. Pero kailangan mo tong trabaho, Aryan. Huwag kang mag-alala, madalas sa wala dito si Miss Laika dahil lagi nasa ibang bansa yun. Ewan ko nga ba doon, parang puro pagpapasarap sa buhay ang iniisip? Hindi ko man lang nakita na hawakan man lang ang anak niya. Ha? Bakit? Di ko rin alam, pero ever since, hindi na talaga niya hinawakan si Kian. Anyway, pumasok ka na kasi para dito tayo magkwentuhan. Hintayin kita ha. Bye! Bago pa man makatugon si Aryan, agad nang ibinaba ni Christy ang cellphone. Napahilamos na lang ng mukha si Aryan at wala nang magawa. Tumingin siya sa paligid at naalalang hindi pa siya nakakabayad ng renta ng bahay dahil wala siyang trabaho. Huminga ang dalaga ng malalim saka tumayo. Ay, okay Aryan. Walang magagawang pagbumukmuk mo. Let's do this. Tinataga ng dalaga ang loob niya at muling nagtungo sa mansyon ng mga Lee. Sa pagdating niya doon, buti naman pumasok ka girl. Huwag mong isipin si Ma'am Laika. Alam ko nasa France siya ngayon at kasama ang nanay niya. Si Tita Amelia? Yup. Alam mo dalawang yun? Parehong maldita. Pero walang gustong magsalita against sa kanila. Siyempre, sino ba naman ang gustong masasante sa trabaho, di ba? Ay, by the way, wala rin ngayon si Sir Ivan kaya puntahan mo na muna ang alaga mo. Sige, Christy. Salamat. Umakyat si Aryan sa kwarto ng batang si Kian. Doon nakita niya ang bata na nagsusulat at nag-aaral mag-isa. Nakaramdam siya ng kirot sa puso na makita ito. Hello? Anong ginagawa mo? Pagbati niya sa bata at gumiti na matamis. Hi ate, ikaw bang bagong mag-aalaga sa akin? Nagsusulat lang po ako ng pangalan. Sabi kasi ni Daddy, dapat daw mag-practice na ako magsulat. Tama yan Kian. Gusto mo tulungan kita? Talaga? Salamat po ate. Umupo si Aryan sa tabi ng bata. Kinawakan niya ang kamay nito at tinulungan mag-trace ng pangalan. Buong oras na nakangiti ang dalaga at kahit na kakikilala lang nila ng bata, mabilis na napalagay ang loob niya. Ayan, tapos na. Salamat ng marami sa tulong mo ate. Walang anuman Kian.
Alam mo kung nandito lang siguro ang anak ko, baka kasing edad mo siya. Talaga ate? Nasaan po ba siya? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Aryan nang itanong ni Kian ang bagay na yon. Nasa heaven na siya kasama ang mga angels. Mapaitang umiti ang dalaga. Ganun po ba? Di bali ate, pwede mo naman akong ituring na parang anak mo. Tila natunaw na parang yelo ang puso ni Aryan na marinig ang bagay na sinabi ni Kian. Salamat Kian. Marahang niyakap ni Aryan ang bata. Pakiramdam niya, tunay niyang anak ang batang ito. Lumipas ang ilang araw, mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Isang araw, naisipan ng dalawa na magpunta sa hardin at doon ay kumuha ng bulaklak. Ito, Kian, tignan mo ang ganda hindi ba? Opo ate, at ang bango pa. Bagay sa yung gantong bulaklak ate. Ikaw rin, bagay sa yung puting roses for pure and innocence. Lingid sa kaalaman ni Aryan, hindi kalaliwan sa kinaroroonan nila ni Kian. Naroon si Ivan at tinitignan sila. Wala sa sariling napangiti si Ivan habang minamasdan ng dalawa. Ngayon ko lang nakita si Kian ganitong kasaya. Sambit ni Ivan. Sir Ivan, ang sabi po ni Miss Laika, ngayon daw ang lapag ng eroplano pabalik dito sa bansa. Susunduin niyo po ba siya? Tumas ang kilay ni Ivan na marinig ang sinabi ng mayordomo. No, kaya na niyang umuwi ng sarili niya. Huwag kayong magpapadala ng kahit anong security na susundo sa kanya. She was the one who's supposed to be here and taking care of our son. Pero nasa galaan lang siya. Sige po sir, I will let her know. Also, pwede mo ba ako ipaganda ng dinner for two sa nearest restaurant? Sir, may gusto lang akong pasalamatan dahil sa magandang trabaho na ginagawa niya. Okay po sir. Lumabas si Ivan ng mansyon at pumunta sa garden. Habang nasa malayo, minamasdan niya sina Kian at Arya na masayang nagkukulitan. Hanggang sa maya-maya lang, hinawakan ni Arya ng isang rosas at aksidenteng natinik ang kanyang kamay. Aray! Pagdaing ni Aryan. Ayos ka lang ba? Mabilis na lumapit si Ivan sa babae at hinawakan ang daliri nito. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Ano bang ginagawa mo? Sir Ivan, ano pong ginagawa niyo dito? Natigilan si Ivan at napatingin sa babae. Oo nga po, Daddy. Akala ko po nasa office kayo. Maaga kasi ako nakauwi. Enough about me. Halika Aryan, kailangan nating lagyan ng band-aid ang sugat mo. Hinawakan ni Ivan ang kamay ni Aryan at sabay na pumasok sa loob ng mansyon. Sa susunod, mag-iingat ka. Paano kung nakakalaso ng bulaklak, di patay ka na. Sir, wala naman siguro may laso na bulaklak dito. And besides, hindi naman po malalim ang sugat. Tumaas ang ulo ni Ivan at nagtama ang tingin ng dalawa sa isa't isa. Mariing napalunok naman si Aryan nang matitigan ng guwapong mukha ng lalaki. I'm just worried, Aryan. Also, nag-aalala ako sa anak ko dahil alam ko malulungkot siya kung masasaktan ka. Sir? Sandaling natahimik ang dalawa habang tila nag-uusap ang mga mata. Daddy, yung kamay po ni Ate Aryan. Panunukso ng anak ni Ivan na si Kian. Ha? Tinignan ni Ivan ang kamay niya. Noon lang niya napagtanto na naka-intertwined ang kanilang mga daliri at tila komportable ito sa isa't isa. Sorry. Agad na binitawan ni Ivan ang kamay ng babae. Nang gabing yon, matapos patulugin ni Arya ng batang si Kian, lumabas siya ng kwarto nito at kumunot ng noo nang makita si Ivan na nasa labas ng pinto. Tulog na ba ang anak ko? Yes po, sir. Umiling si Ivan at ngumiti kay Aryan. Pwede bang wag mo na akong tawagin, sir? Ivan na lang ang itawag mo sa akin. Pero sir, ikaw po ang boss ko. It's okay. My son treats you as a family, so I will do the same. Katulad ng ibang mga katulong dito, I treat them as a family. Matamis ang ngumiti si Aryan sa lalaki. Sige po, Ivan. Now, that's good. Also, pwede ba kitang i-invite for a dinner today? I just want to go say thank you for your hard work. Sige po, sir. Ivan. Sabay na natawa ang dalawa at napakamot naman ng ulo si Ivan. Sa pag-alis ng dalawa upang mag-dinner, siya naman dating ng babaeng si Laika sa mansyon ng mga Lee. Where's Ivan? My card already reached its limit. Ang sabi ko sa kanya, ikuha ko ng card na limitless, hindi ba? Ma'am, sir, Ivan is not here. He's having dinner with an important person.
Tugon ng mayordomo kay Laika. Important person? May mas importante pa ba sa akin? I'm sorry, ma'am. Anyway, dalhin niyo mga gamit ko sa kwarto. Make sure na hindi magagasgasan ng mga ito Mahal yan. Yes, ma'am. Let's go, ma'am. Pagod na ako. Laika, anak, ipabuhat mo na rin itong mga gamit ko Tanong ni Amelia. Siyempre naman matik na yan. Nang makarating si Laika at Amelia sa kanilang kwarto, agad na umupo sa mamahalin niyang sofa ang babae. Ay nako, itong si Ivan, ang gwapo nga pero napaka-boring na tao. Imagine, uuwi ang asawa niya tapos nasa meeting pa rin siya. Hindi ba niya ako pwedeng bigyan ng atensyon? Ay nako anak, akala mo naman ay type mo talaga ng lalaking yun. Ma'am, actually, gwapo talaga itong si Ivan. Kung hindi lang siya boring na tao, I will surely love him. Pero wala puro siya meetings. Kung sa bagay, hayaan mo na anak. Ang mahalaga na bibili natin ang mga gusto natin. Kung sa bagay. Sa kabilang banda, umiikot ang tingin ni Aryan habang nasa loob ng mamahaling restaurant. Ivan, hindi ba parang ang mahal ng steak sa lugar na to? At saka first time kong kumain ng steak. It's okay, huwag mong isipin ang presyo. Ako nang bahala doon. Umorder ka na lang. Good evening, ma'am. For your steak, we have a rib eye, sirloin, and filet mignon. Would you prefer it rare, medium, medium well, or well done? And which cut appeals to you most? Natulala si Aryan sa babaeng nagtanong sa kanya. Po, ano raw sabi niya, Ivan? Bulong ni Aryan sa lalaking kasama. Impit namang natawa si Ivan dahil sa tanong ng babae at kinausap ang waitress. Just give her the rib eye. Well done, please. Same as mine. Okay, sir. Sa pag-alis ng babaeng waitress, nakahinga naman ng maluwag si Aryan. Alam mo, Ivan, sana nagtuhog-tuhog na lang tayo. At least doon, kabisado ko pa kung luto ng fishball o hindi. Tuhog-tuhog? Fishball? Nalilitong sambit ni Ivan habang nakakunot ang noo. Oo nga, baka hindi mo alam yun. Mayaman ka kasi. Umiling na lang si Ivan habang nangingiti. Matapos kumain ng dalawa, ay, ang sarap pala talaga ng steak. Thank you You're always welcome. Sandali lang, bakit mo nga ba talaga ako niyayang kumain sa ganito? Ang totoo, aside sa gusto kitang pasalamatan, I want to ask something personally. Ano yun? 5 years ago, isa akong bulag. I rented a woman because I needed to have air. Pero dahil hindi ako nakakakita, hindi ko alam ang itsura niya. Boses lang niyang natatandaan ko. I admit that. I am rude to her that time dahil akala ko talaga isa siyang babaeng bayaran. But when a housekeeping asked me to pay for the stain on their bedsheet, noong ko nalaman na hindi siya basta-bastang babae. I found out na ang babaeng yun ay si Laika at ang anak namin si Kian. Pero na marinig kong boses mo hindi ko alam kung nababaliw lang ako pero mas kaboses ka niya. Nanlalaki ang mga mata ni Aryan na marinig ang sinabi ni Ivan. Pilit niyang pinigil ang panginginig ng kanyang kamay dahil ang totoo, ayaw na niyang maaalala ang mga bagay na yon. Mariing lumunok si Aryan at sandaling tumahimik. I'm sorry kung sinasabi ko sa iyong bagay na to. It's okay, Ivan. Naiintindihan ko na hanggang ngayon. Hinahanap mo pa rin siya. Pero natagpuan mo na naman siya, hindi ba? I guess, kailangan mo na lang talaga'y magtiwala sa asawa mo. Maybe she's really the woman you're looking for. Yumuko si Ivan at may lungkot ang mga mata nito. I guess you're right. Masyado lang siguro ako nag-iisip ng kung ano-ano. Nang makuha ni Ivan ang mga sagot na yon mula kay Aryan, hindi na siya muling nagtanong pa. Tahimik na bumalik ang dalawa sa mansyon. Walang ganang umupo si Ivan sa kanyang swivel chair. Sir Ivan, may nangyari po ba? Parang hindi maganda ang mood niyo. Tanong ng mayordomo sa lalaki. I don't know why, pero may nagsasabi talaga sa aking isip na ang kasama kong babae dito sa bahay ay hindi ang babaeng hinahanap ko. Kung ganon sir, nagdududa po ba kayo kay Miss Laika? Hindi naman sa ganon, but I can't help not to. Anyway, call my assistant and tell him to come here faster. Okay sir. Sa pagdating ng assistant ni Ivan, sinabi niya ang mga bagay na nais niyang malaman. Edward,
Sigurado ka ba na tamang babaeng dinala ko sa akin ng araw na yon? Hindi ba sinabi ko sa iyo na bantayin ng babae na kasama ko ng gabi at alamin kong magdadalang tao siya? Yes sir. I carefully follow her at nalaman ko ang tirahan niya. Also, I found out na nabuntis siya at pumayag siya sumama sa amin ng mga anak siya. Didn't you remember that, sir? Yes, I do remember that. We even did a DNA test. Bumuntong hininga si Ivan at napahagod na lang sa kanyang sentido. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganito nararamdaman ko. Gusto niyo ba sir na gumawa ako ng other investigation? Tumaas ang ulo ni Ivan at diretsyon tumingin sa kanyang assistant. Sige. Make sure to ask the people in the hospital. If they need money, give them. Yes sir. Dingid sa kaalaman ni Ivan sa labas ng pinto. Nandoon ang nanay ni Laika at nakikinig sa usapan nila. Nang marinig nitong palabas ng assistant ni Ivan, agad itong tumakbo pabalik sa kwarto ni Laika. Oh, ma, ano nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo ah. Anak, may balita ako. Natatarantang sambit ng kanyang ina. Bakit? Ano ba yun? Dali-daling lumapit si Amelia kay Laika at umupo sa tabi ng babae upang mas mahina niyang masabi ang mga bagay na narinig. Si Ivan, nagdududa siya sa'yo. Gusto niyang magpaimbestiga ulit. Ha? Paano nagdududa? Ibinigay ko na ang anak niya, hindi ba? Hindi ko alam anak, pero parang may nakilala yata siyang babae na kaboses ni Aryan. Si Aryan? Hindi kaya nakita na sila? Gulat na sambit ni Laika. Agad naman nanlaki ang mga mata nila. Shucks, hindi pwede yon. Tapos tayo nito kapag nagkataon. Sambit ni Laika. Kaya nga, ano ba dapat ang gawin natin? Dapat pala nung una pa lang pinatahimik na natin ang babaeng yun. Anong ibig mo sabihin, anak? Hindi ako makapapayag na mawala sa atin ang lahat, ma. Kailangan nating gumawa ng paraan. Ako nang bahala. Sa pagsapit ng umaga, nagising si Arya nang pumasok ang kaibigan niya sa kanyang kwarto. Girl, nandito na palang pinsan mo. Napabalik pa siya ng upo at agad na nataranta. Haha? Nandito na siya? Oo girl, kagabi lang siya umuwi. Paano na? Mariing napalunok si Aryan at nabalot ng kaba ang kanyang puso. Haharapin ko siya. Sa tingin ko, hindi ko naman kailangang magtago kasi wala naman akong ginagawang masama. Yan ang gusto ko sa'yo girl eh. Pilit ang umiti si Aryan at tumango. Ngunit sa loob niya, hindi niya maiwasang hindi kabahan dahil sariwa pa sa kanyang alaala ang mga bagay na ginawa sa kanya ng mag-ina. Sa pagbaba ni Aryan, agad niyang narinig ang boses ni Laika sa kusina. Tonta! Hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag niyo lagyan ng luyan sa baw ko? Bago ka ba rito? Inis sa sigaw ng babae sa katulong na ngayon ay nakayuko. Sorry po, ma'am. Sorry? Sorry lang? Anong magagawa na sorry mo ay nasira ng mood ko? Pwede ba? Lumayas ka nga sa harapan ko. Umiinit ang ulo ko sa'yo. Ay nako. Yung iba sa inyo, bigyan niyo ako ng kape. Lumakad palabas ng kitchen si Laika at tumungo sa sala. Pumasok naman si Aryan sa kusina at nakita kung gaano kagulo ito. Ano nangyari? Tanong ni Aryan. Nagwala kasi si Miss Laika. Ayaw niya sa lasa ng luya kaya tinapon niya lahat ng sabaw. Pati kamay ko nabuhusan na mainit. Naku, kailangang magamot agad yan ang kamay mo. Agad kumuha si Arya ng ointment at pinahid sa sugat ng kasama niya. Ako na maghahanda ng kape niya. Alam ko ang taste ni Laika at kung ano pa mga bagay na gusto niya. Dito na muna kayo. Matapos ihanda ni Arya ng kape, lumakad ang dalaga at lumapit kay Laika na ngayon ay abala sa kanyang telepono. Ma'am, ito na po ang kape. Sambit ni Aryan. Siguruhin yung masarap yung kape ha. Yan na nga lang ang gagawin nyo, hindi nyo pa magawa ng tama. Kinuha ni Laika ang kape habang abala ang mata sa kanyang cellphone. Aba, ayos tong kape mo ha. Ganitong gusto kong lasa. Ano ba ang... Naputo lang sasabihin ni Laika nang tumaas ang kanyang ulo at tumama ang tingin sa babaeng nakatayo sa harapan niya. Kalahating asukal at isang kutsarang kape at isang kutsaritang creamer. Tugon ni Aryan sa ngumiti. Long time no see, pinsan. Mabilis na napatayo si Laika dahilan upang matapon ng kape sa carpet. Aryan, anong ginagawa mo dito? Dito ako nakahanap ng trabaho at hindi ko rin alam na nandito rin pala kayo ni Tita Amelia. Sandali lang,
Si Ivan, nakilala mo na ba siya? Ah, si Ivan? Hindi ko nga akalain na kilala mo rin pala siya eh. May kailangan ba akong malaman tungkol dito, pinsan? Mariing napalunok si Laika na marinig ang mga sinabi ni Aryan. Ma! Sunod-sunod na pagtawag ni Laika sa kanyang ina. Oh, ano ba? Tawag ka ng tawag, kita mo. Naputo lang sasabihin ni Amelia na makita niya si Aryan. Aryan? Anong ginagawa mo rito? Para naman po kayo nakakita ng multo, tita. Hindi naman sa ganun, iha. Naku, pasensya ka na kung iniwan ka namin sa apartment, ha? Mabuti naman at nakahanap ka ng trabaho. Marahang niyakap ni Amelia si Aryan at nagpanggap na masaya siya nakita ang dalaga. Matalas na tumingin si Amelia sa kanyang anak at tila nakabuo ng plano ang dalawa. Kumusta ka rito, Aryan? Tumaas ang kilay ni Aryan dahil sa biglang pagbait ng kanyang tita. Okay lang po, pero tita, about kay Ivan. Oo, alam ko nakakapagtaka, pero sino nga bang mag-aakala na magkakamabutihan si Like at Ivan, hindi ba? Naku, mahabang kwento, iha. Pero ang mahalaga, magkakasama na ulit tayo. I'm sorry talaga, Aryan. Kumunot ang noon ni Aryan at tila napapaisip sa inaakto ng kanyang tita. Na makabalik sa kwarto sina Like at Amelia, agad na nag-usap ang dalawa. Anong ginagawa ng babaeng yun dito? Inisasambit ni Laika. Hindi ko rin alam. Kung ganon, nagkita na sila ni Ivan? Sigurado nagkita na sila, ma. Paano na? Sandali lang, huwag kang maingay. Gagawa natin ng paraan yan, Laika. Hindi ba mas okay nga ito dahil nandito na siya sa poder natin? Mas madali natin siyang madidispatcha. Tumaas sa magkabilang labi ni Laika. Kung sa bagay, ma, tama ka. Hindi na natin kailangan maghanap kung nasan siya. Ang dalawa ay matalas ng umiti sa isa't isa. Samantala, naglilinis si Arya ng opisina ni Ivan at nakita niyang ilang dokumento na nakapatong sa lamesa ng lalaki. DNA test? Sambit ni Aryan. Kay Kian at Ivan? Bakit kailangan niyang ipa-DNA ang bata? Maya-maya pa, isang importanteng file ang nakita niya. Meeting documents? Ngayon ang schedule nito, hindi ba? Naramdaman ni Aryan ang pag-vibrate ng kanyang telepono at nakita niya ang pangalan ni Ivan. Hello, Ivan? Pagsagot niya sa phone. Hello, Aryan. I need to ask you something. I have an important documents on my table. Pwede mo bandalin to sa akin ngayon? I will ask my driver to pick you up. Sandali po. Ngunit bago pa man nakasagot si Aryan, agad nang ibinaba ni Ivan ang telepono. Walang nagawa ang dalaga at sumakay na lang sa kotseng nagsundo sa kanya. Sa pagdating niya sa building, nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Sa kanyang paglalakad, aksidente siyang nabunggo sa isang lalaki. Aray! Sorry miss, nasaktan ka ba? Tumaas ang ulo ni Aryan at nakitang isang gwapong lalaki. Noon niya napansin na kumalat ang mga papeles sa sahig. Hindi naman. Agad na dinampot ni Aryan ang mga papel. Ivan Lee? Mahinang sambit ng lalaki. Oo, boss ko siya. Alam mo ba kung saan ang office niya? Oo naman, sa 48th floor. Sino bang hindi makakakilala sa lalaking yun? Siya may-ari ng building na to. Ganon ba? Sige, salamat na marami, Mr. Errol. Tawagin mo kong Errol. Sana magkita pa ulit tayo. Salamat, Errol. Umalis si Aryan at tumungo sa opisina ni Ivan. Hello, miss. Ano pong kailangan nila? Nandito po ako para ibigay itong documents na naiwan ni Ivan sa bahay. Okay, miss. Pakilagay na lang po dito and ako na po ang magdadala sa kanya. Okay, salamat. Saad ni Aryan at kumiti sa sekretary. Lumibot ang paningin ng dalaga at napangiti na makitang malawak na opisina ni Ivan. Lumakad siya at pumunta sa lamesa ni Ivan. Nakita niya ang litrato ni Kian at nagsimulang sumigla ang kanyang puso. Kapag nakikita ko talagang batang to, natutuwa ako. Pakiramdam ko, anak ko siya. Natigilan si Aryan sa bagay na kanyang iniisip. Hindi kaya. Thank you sa pagdala ng papeles ko, Aryan. Mabilis na napalingon si Aryan sa pinto na marinig ang tinig ni Ivan nang pumasok ito sa loob ng opisina. Wala yun. Kasama yun sa trabaho ko, Ivan. By the way, kumain ka na ba? Kain muna tayo. Okay lang. Hindi pa ako. Maya-maya lang. Narinig ni Ivan ang malakas sa pagkulo ng tiyan ni Aryan.
Natatawang magsalita ang lalaki. Parang ibang sinasabi ng tiyan mo ah. Kasi, Huwag ka nang tumanggi. hinawakan ni Ivan ang kamay ni Aryan, saka pinag-intertwined ang mga daliri nila. Nagtungo ang dalawa sa isang mamahaling restaurant. Ito na naman tayo eh. Pwede bang fried chicken na lang ang order ko? Natawa na lang na malakas si Ivan sa sinabi ni Aryan. Alam mo, natutuwa talaga ako sa'yo kapag ganyan ka. Ngumuso naman ang dalaga dahil sa sinabi niya. Kung hindi ka lang gwapo, baka kinutusan na kita. Anong sabi mo? Wala. Hindi, parang may narinig ako na gwapo ako. Nanlaki ang mga mata ni Aryan nang ilapit ni Ivan ang mukha niya sa dalaga. Mariing napalunok si Aryan at hindi mapigil ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ano ba itong nararamdaman ko? Tama pa ba to? Hindi, Aryan. Hindi ang iniisip mo. Malito, bawal yan. Bawal mong maramdaman yan. Sunod-sunod na bulyaw ni Aryan sa kanyang isip. Let's eat? Okay. Iyon na lang ang nasabi ng dalaga. Ngunit sa buong oras na magkasama ang dalawa, hindi niya maiwasan na maramdaman ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa pag-uwi ng dalawa, sandaling bumisita si Aryan sa salid ni Kian. Ang gwapo rin talaga ng batang to, manang-mana sa daddy niya. Hinawakan ni Aryan ang buhok ni Kian. Magagalit ka ba kung sabihin kong nahuhulog na ako sa daddy mo? Wait, sinabi ko ba yun? No, Aryan, mali ang iniisip mo, bawal yan. Inis na sinuklay ni Aryan ang kanyang buhok at pilit na iniling ang kanyang ulo. Samantala, kasalukuyan namang nasa loob ng kanyang study room si Ivan na marinig niya ang tunog ng kanyang telepono. Hello, Edward. May nakuha ka na bang impormasyon? Yes, sir. First of all, gusto kong mag-sorry, sir. Kulang ang research ko last time. Nagkamali ako. Ayon sa nakuha kong impormasyon, 3 babaeng nakatira sa bahay ng mga Marquez, 5 taon na nakakalipas. Ito ay sina Miss Amelia, Laika at si Miss Ariana. Nanlaki ang mga mata ni Ivan na marinig ang bagay na sinabi ni Edward. Kung ganon, posible na. Yes, sir. It is possible na si Miss Arian nga ang babae na kasama mo ng gabing yun. Also, I found out that Miss Arian gave birth to a child, pero ang sabi sa ospital na pinuntahan ko, namatay daw ang batang yun. Nanginginig ang mga kamay ni Ivan sa mga bagay na naririnig niya. Halos hindi siya makahinga sa sikip ng kanyang dibdib. Edward, wala na akong pakialam sa ibang detalye. All I know is niloko ako ng babaeng si Laika. File an annulment right now. Sir, sigurado po ba kayo? Yes, I'm sure. Nang ibaba ni Ivan ang telepono, sinandal niya ang kanyang likod sa headrest ng upuan, saka huminga ng malalim. Hindi ko akalain na maiisahan ako ng ganun lang kadali. Ang lakas ng loob nila na lokohin ako. Galit na galit si Ivan. Kinabukasan, sa pagbukas ni Arya ng pinto ng kanyang kwarto, agad na bumungad sa kanya si Ivan. Good morning, Ivan. Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Hinawakan ni Ivan ang kamay ng dalaga, saka ito hinila papasok sa loob ng kwarto. Sandali, ano ba nangyayari? Tinanong kita na maayos noon, hindi ba? Bakit ka nagsinungaling? Ha? Ano ba sinasabi mo? Bakit tinago mo sa akin ng totoo, Aryan? Hindi kita maintindihan, Ivan. Yung babae na kasama ko ng gabing yun. Ikaw yun, hindi ba? Ikaw ang babaeng binayaran ko. Nanlaki ang mga mata ni Aryan na marinig ang sinabi ng lalaki. Paano mo? I made an investigation about you at nalaman ko lahat. Ngayon, sabi mo sa akin kung paano mo ako lulusutan. Ivan, kasi... Hindi mo alam kung ilan taon kitang hinanap, Aryan. Kahit na makilala ko si Laika, I know at nararamdaman ko na hindi pa rin kita kasama. Ngayon nakita na kita. I can finally feel na kumpleto na ako. Paano si Laika? Paano ang pinsan ko? I don't care. Niloko niya ako and she deserved to be punished. Hinawakan ni Ivan ang mga kamay ni Aryan at diretsyon tinignan ng mga mata nito. Aryan, now that I finally found you, please stay. Kumunot ang noo ni Aryan at hindi mahanap ang sasabihin sa lalaki. I will wait for your answer but for now, think about it. Umalis si Ivan na nag-iwan ng maraming tanong sa isip ni Aryan. Nang umaga ding yun, halos hindi makapag-isip na maayos ang dalaga. Ate Aryan, ayos ka lang po ba? Tanong ni Kian sa dalaga. Oo, okay lang ako, Kian.
May iniisip lang. Hinawakan ni Kian ng kamay ng dalaga. Ate, ayoko nakikitang malungkot ka kasi nalulungkot din ako. Mapait ang ngumiti si Aryan at marahan niyakap ang bata. Alam mo ate, minsan iniisip ko, sana ikaw na lang ang nanay ko. Ako rin Kian. Minsan iniisip ko na sana anak na lang kita. Masayang yumakap ang batang si Kian sa dalaga. Samantala, mariing ginusot ni Laika ang papel na natanggap niya mula sa private investigator na inutusan ni Ivan. Bakit anak? Anong sabi sa letter? Pinapalayas tayo sa mansyong Tonay. Mukhang nagpa-imbestiga si Ivan at nalaman na niyan lahat. Ano? Si Kian, alam na ba niya? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, alam na niyang si Arya ng babae sa nakaraan niya. Patay tayo nito. Inis na wika ni Laika. Ha? Hindi pwede yun. Ayoko makulong anak. Sino bang may gustong makulong? Hindi ako papayag na maging masayang dalawang yon. Kailangan tayong gumawa ng paraan. Sa pagsapit ng gabi, nakatanggap ng mensahe si Aryan mula sa doktor na humawak sa operasyon noon ni Eric. Aryan, please meet me at the Ridgewood Bridge. May kailangan kang malaman tungkol kay Eric. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Aryan at naalala ang dating nobyo. Bakit kaya? May kailangan pa ba akong malaman? At saka bakit sa Ridgewood Bridge at hindi sa ospital? Lingid sa kaalaman ni Aryan, ang nag-iwan sa kanya na mensahe ay si Laika na nagpanggap lamang na doktor niya. Kinaumagahan. Ivan, may kailangan lang akong puntahan. I need to meet the doctor of my ex-boyfriend. Tumaas ang kilay ni Ivan na marinig ang bagay na yon. Ex-boyfriend? Oo. Ang totoo, ngayon ko lang aaminin sa'yo. Yes, ako yung babaeng sinasabi mo't ginawa ko ang bagay na yun para kay Eric. He was my life back then. Pero kahit nakuha kong perang kailangan sa operasyon niya, hindi ko pa rin nagawang iligtas ang buhay niya. Kung ganun, everything has a reason. Sige, Aryan, gusto mo ba samahan kita? No, I'm fine. Kaya ko naman na. Okay, sige, mag-ingat ka ha. Tumango si Aryan at nag-iwan na matamis ang ngiti. Agad na lumabas ng mansyon ng babae at kahit na sa Ridgewood ang sinabi ng doktor, nagtungo pa rin siya sa ospital kung saan naroon ng doktor. Hello po, Doc. May natanggap po akong message galing sa inyo. May sasabihin daw po kayo about my Eric. Ha? Miss Aryan, baka nagkakamali lang kayo. Hindi naman ako nag-send sa inyo ng message. Kunot noon tugon ng lalaking doktor. Kung ganoon, sino ang... But anyway, since nandito ka na rin naman, I guess you also need to see this. Ano po yan? Actually, these papers are confidential pero alam kong kailangan mo rin itong makita. Since ikaw nakalagay na immediate family ni Eric. Ay, donation? Yes, Miss Aryan. Nang araw na ooperan si Eric, nakapagsalita pa siya at sinabi sa oras na may mangyari sa kanya, he wanted to donate his cornea. He signed this waiver and we proceeded. He said not to say this to you kaya napili ko na lang na tumahimik. Pero I think kailangan mo pa rin tumalaman. Nanginginig ang mga kamay ni Aryan nang kunin niya mga papeles. Ivan Lee? Yes, siyang tumanggap sa cornea ni Eric. Nanlaki ang mga mata ni Aryan at hindi niya napigil ang pagluha nito. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi lumabas sa mga hikbi. Kung ganon, si Eric ang dahilan kung bakit nakakakita na si Ivan. Halos hindi makapaniwala ang dalaga sa mga bagay na nalaman niya. Ang lahat ang nagkakaroon na ng linaw. Bagsak ang balikat ni Arya na lumakad palabas ng ospital. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Laika at sinalubong siya. Tama nga ako na hindi ka pupunta sa Ridgewood. Mabuti na lang at mabilis ako mag-isip. Laika, anong ginagawa mo dito? Well, nandito ako para sunduin ka at ihatid sa huli mong hantungan. Anong ibig mo sabihin? Kunin niyo na yan! 5 lalaki nakasuot ng mask ang lumabas sa isang puting van. Nagmamadali ang mga ito na buhatin si Aryan at ipasok sa loob. Bitawan niyo ako! Ano ba ginagawa niyo? Tulong! Dahil sa pagbuhat ng mga ito, nabitawan ni Aryan ang mga papeles sa sahig.
Tumingin naman si Laika sa kaliwa at kanan bago pa siya tuluyang pumasok sa loob ng van. Tumahimik ka, kung ayaw mo dito palang ipatahimikin na kita! Sigaw ni Laika sa dalaga. Walang hiya ka, Laika. Ganito ka na ba kadesperada? Oo. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat sa akin. Alam mo ba, sana noon ko pag ginawa to sa'yo kaya tumahimik ka dyan. Hindi ko akalain na ganitong gagawin sa'yo ng pera. Isa kang demonyo. I'll take that as a compliment, dear. Marahas ang nilagyan ng tip ng mga lalaki ang bibig ni Aryan upang hindi na ito makapagsalita pa. Samantala, dahil sa labis sa pag-alala sa dalaga, naisipan ni Ivan na sumunod kay Aryan sa ospital. Excuse me, dumating pa rito si Miss Aryan Marquez. Sir Ivan Lee? Gulat at sambit ng doktor na makita si Ivan at ang mga kasama nitong bodyguard. Opo sir, nandito siya kanina at kinuha ng mga documents. Magkakilala pala kayo, sir? Yes, I know her. What a coincidence. Napapailing na wika ng doktor. Actually, kakaalis lang niya. Ganun ba? Sige, thank you. Lumakad palabas si Ivan. Iniisip na baka nakauwi na si Aryan. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa kotse, kumunot ang kanyang noo na makitang ilang pirasong papel na nagkalat sa sahig. Ivan Lee and Eric. Pagbasa ni Ivan. Nanlaki ang kanyang mga mata na maalala ang taong nag-donate sa kanya ng cornea. Agad niyang kinuha ang mga papel at binasa, dahilan upang mas luminawan lahat sa kanyang isip. Edward, ang lalaking nakasulat sa papel na to, siya ang donor ko. Tinignan ni Edward ang papel at tumango. Yes sir, ang lalaki nakasulat ang nag-donate sa inyo ng cornea. Bakit po? He is Aryan's ex-boyfriend. Sandali, is this the same hospital where Aryan gave birth? Tinignan ni Edward ang ospital at muling tumango sa kanyang boss. Yes sir, it is. Dali-daling pumasok si Ivan sa loob ng ospital at kinausap ang doktor. Doc, tell me the truth. Talaga bang namatay ang anak ni Aryan? Umiling ang doktor at nag-isip na malalim. Sa pagkakatanda ko sir, lumabas sa buhay ang anak niya. Pero nagulat na lang kami na sabihin ng nurse sa amin na sa may nursery na isang batang wala ng buhay. Is it still possible to retrieve a CCTV footage 5 years ago? Sir, hindi ko po sigurado ang bagay na yan. Masyado na pong matagal ang 5 years ago. But you can still ask a security office. Sige, salamat. Walang sinayang na oras si Ivan. Hindi man sigurado na may makukuha, tumungo pa rin siya sa security department. 5 years ago sa nursery section? Sige sir, we will try pero hindi kami makakapangako. Sambit na lalaking may hawak sa security. Tila sinuwerte si Ivan at pinagbigyan siya ng tadhana. Pinanood sa kanya ang footage ng hinahanap niya at nanlaki ang mga mata ng lalaki na makita ito. Hindi namin alam na may ganitong pangyayari. Gulat na sambit ng lalaking may hawak ng footage. Pinagpalit ng isang nurse ang anak ni Aryan sa isang batang wala ng buhay. Kunot noong sambit ni Ivan. Tinitigan niyang mabuti ang babae sa video at nakumpirma ang kutob niya. Sinasabi ko na nga ba, it was Amelia. Kung ganon, si Aryan ang totoong nanay ni Kian. Mariing kiniyom ni Ivan ang kanyang kamay at hindi napigil ang galit. Edward, file a case at siguruhin mong maaaresto ang magnanay na sinalay at Amelia. Hindi ko palalagpasin ang bagay na to. Also, tinignan ni Ivan ang hawak niyang dokumento. Check the footage of the CCTV. Sigurado ako may kumuha kay Aryan. Muling sambit ng lalaki, saka pinacheck ang CCTV at kinuha ang plate number ng puting van. Habang pinanonood ang mga naganap, mariing kiniyom ni Ivan ang kanyang kamay at hindi mapigilan ng galit sa mga bagay na nangyayari. Mga walang ya sila. Hindi nila alam kung sinong kinalaban nila. Galit na wika ni Ivan. Samantala, halos lumuha na ng dugo si Aryan dahil sa pagpapahirap ni Laika. Ano? Kaya mo ba? Gusto mo? Tapusin na natin ngayon? Hinawakan ni Laika ang buhok ni Aryan at kinaladkad ang dalaga patungo sa labas ng bodega na kinaroroonan nila. Tama na Laika, nasasaktan ako. Alam mo, hindi naman tayo mapupunta sa ganito kung nanahimik ka na lang sana eh. Pero pumasok ka pa kasi ulit sa buhay namin. Alam mo simula umpisa naging maputi ako sa inyo Laika.
Ano ba nagawa ko't ginaganito niyo ako? Hagulgol ng dalaga. Iyon mismo ang problema. Ang presensya mo. Okay na lahat eh. Dumating ka pa. Alam mo bang Ivan file an annulment? Ano? Yes. And it's all because of you. Ngayon, total sira na rin naman ang buhay ko. Lalo ko nang sisirain. Isang patalimang kinuha ni Laika at tinutukan si Aryan. Oo nga pala. Bago ka mawala sa mundong to, bibigyan muna kita ng isang magandang balita. Laika, alam bang buhay ang anak mo at hindi totoong namatay siya? Nanlaki ang mga mata ni Aryan dahil sa sinabi ni Laika. Ano sabi mo? Yes, he is alive and kicking. At alam mo ba ang pangalan niya ngayon? Mariing napalunok si Aryan habang nagsisimulan lumuha ang kanyang mga mata. Ang pangalan niya ngayon ay Kian. Kaso sayang lang dahil hindi na kayo makakapag-reunion. Mabilis na lumapit si Laika sa kinaroroonan ni Aryan at agad na inamba ng saksakan dalaga. Ngunit bago pa man ito tumama sa dibdib ni Aryan, isang kamay ang pumigil sa braso ni Laika. Tumigil ka na, Laika! Galit na sambit ni Ivan sabay sa matalas sa mga tingin nito. Ivan? Takot na sambit ni Laika. Malakas na tinulak ni Ivan ang babae. Saka naman hinawakan ng mga pulis ang braso nito. Aryan, are you okay? Nasaktan ka ba? Nanginginig sa takot ang dalaga at hindi na nakatugon pa sa tanong ni Ivan. Wala nagawa ang lalaki kundi ang yakapin siya na mahigpit at hagkan sa noo. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang asawa ni Ivan Lee! Sige na, sa presinto ka na magpaliwanag. Mga walang iya kayo! Bitawan niyo ako! Sunod-sunod na pagrereklamo ni Laika na tila nawala na ng bait. It's okay, Aryan. It's okay. You're safe. I'm here. Mahigpit na yumakap si Aryan sa lalaki habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi naging madali para kay Aryan ang kalimutan ng mga nangyari. Patuloy si Ivan sa pagpapagaan ng loob niya at hindi siya iniwan hanggang sa tuluyan siyang nakarecover. Matapos ang ilang linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng dalaga. Salamat, Ivan, at hindi ka sumuko. Sambit ni Aryan sa lalaki. Hinawakan ni Ivan ang kanyang kamay habang si Aryan naman ay nakaupo sa kama. Ang tagal ko naghintay sa'yo. Ngayon nandito ka na. Ngayon pa ba ako susuko? Nakangiting sambit ni Ivan. Maya-maya lang, tumatakbong pumasok si Kian sa loob ng kwarto ni Aryan. Mommy Aryan! Sigaw ng bata saka umakyat sa kama at yumakap sa ina. Nagsimulan lumuha si Aryan at mahigpit na niyakap si Kian. Ngayon, matatawag na kitang anak, Kian. Pasensya ka na ha, hindi kita nakilala. Miss na kita, anak. Sunod-sunod na wika ni Aryan sa bata. Sa wakas, nabuo din ang pamilya natin. Tama ka, Ivan. Pero sandali lang. Ano na nga palang balita kay Tita Amelia at Laika? Mabubulok na sila sa kulungan. Tugon ni Ivan. Yumuko si Aryan at ngumiti kay Kian na ngayon ay nakayakap sa kanya. Ivan, I think handa na akong harapin sila. Pwede ko ba sila makita kahit sandali lang? Ha? Para saan? Batagal ka nilang pinahirapan at hindi nila deserve ang patawarin. Alam ko, pero kamag-anak ko pa rin sila at kailangan kong isarang ugnayan namin. Sandaling natahimik si Ivan at umiling. Fine. Kung ito talagang gusto mo, then wala na akong magagawa. Pero sasama ako sa iyo. Baka kung ano na naman ang gawin ng mga yon. Salamat, Ivan. Tulad ng sinabi ng dalawa, nagtungo ang mga ito sa presinto at doon ay nakausap ang mag-ina. Anong ginagawa mo dito? Siguro masaya ka na kasi, nakulong kami no. Siguro sa loob-loob mo, tawang-tawa ka sa sitwasyon namin. Ani Laika. Nagkakamali ka. Walang may gusto sa mga bagay na nangyari, Laika. Ang totoo, nandito ako upang magpatawad. Alam kong simula umpisa ay hindi naging mabuti ang samahan natin. Pero kahit ganon, hindi ako magiging masaya kung hindi ko kayo patatawarin. Humingi man kayo ng sorry o hindi, sa puso ko. Kahit masakit, pinatawad ko na kayo. Hindi ko kailangan ng pagpapatawad mo. Alam ko, pero ako, kailangan ko to sa sarili ko. Aryan, ako, kailangan ko ng kapatawaran mo.
Sorry pamangkin sa lahat na nagawa ko ha. Pwede mo na ba akong palayain dito? Pangako magbabago na ako. Pakikiusap ni Amelia. I'm sorry tita. Hindi ko po magagawa ang bagay na yan. Kaya akong magpatawad pero hindi ako batas para magpasya sa gusto niyo. Natahimik na lang si Amelia at napayuko. Mataas naman ang pride ni Laika na humalukip-kip at hindi tumingin kay Aryan. Sa huli, kahit isang sorry ay hindi niya nakuha mula kay Laika. Ngunit naramdaman ni Aryan ang pagluwag ng kanyang dibdib dahil sa pagpapatawad sa mga ito. Are you okay? Tanong ni Ivan na makasakay na si Aryan sa kotse. Yap, mas okay na ako ngayon. By the way, I want to go somewhere. Sambit ni Ivan. Ha? Saan naman? Basta, just come with me. Ngumiti na lang ang dalaga at sumama dito. Makalipas ang ilang minutong pagmamaneho, nakarating ang dalawa sa isang lugar na malapit sa puso ni Aryan. Ito ang... Yap. Nalaman ko na dito nakalibing si Eric at gusto kong magpasalamat sa kanya ng personal. Ivan. Bumaba ang dalawa at lumakad patungo sa punto ng ex-boyfriend ni Aryan. Hi bro. Pasensya na kung ngayon lang ulit nakabisita ang girlfriend mo. I guess it's because of me. Nagbibirong wika ni Ivan. Tumingin siya kay Aryan at hinawakan ang kamay ng babae. By the way, nandito ako para magpasalamat sa iyo. Alam ko matagal na panahon na pero ngayon lang ako makakapagpasalamat. Sana hindi pa huli ang lahat. Thank you for giving me this eyes, Eric. Salamat at pagbigay sa akin ng pagkakataon na masilayan ang ganda ng mundo. At dahil dito, nahanap kong babae makakasama ko habang buhay. I want to take this opportunity na magpaalam sa iyo. Eric, I want to marry your girlfriend. Pangako, aalagaan ko siya katulad ng ginawa mo. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya masasaktan. Mahigpit na hinawakan ni Aryan ang kamay ni Ivan at tumingin ito sa kanya. Thank you din, Ivan. Thank you sa matagal na paghihintay and finally, we are here. This time, wala nang pagpapanggap. Wala nang mali. Lahat ay tama. Ngumiti si Aryan sa lalaki. Hinawakan ni Ivan ang balikat ni Aryan at unti-unting lumapit ang mukha sa dalaga. Sa paglapat ng labi ng dalawa, isang mahinang hangin ang yumakap sa dalawa, tila nagsasabi ng pagbati sa pagmamahala nila. Lumipas ng isang taon, nagpasyang magpakasal ang dalawa at opisyal nang i-anunsyo sa publiko ang tungkol kay Aryan. Aryan, hindi ka ba tapos dyan sa banyo? Naghihintay na yung bridal car mo. Sunod-sunod na pagkatok ni Christy sa banyo kung nasan si Aryan. Samantala, kabado naman si Aryan at ilang beses nang napabuntong hininga. Diyos ko, hindi ko naman alam na ganito palang pakiramdam ng ikakasal para akong hihimatayin. Aryan? Oo, sige, lalabas na ako. Muling napabuntong hininga si Aryan saka lumabas ng banyo. Akala ko, natulog ka na dyan eh. Sambit ng kaibigan niya. Kasi naman kinakabahan ako. Ano ka ba? It's your day. Normal lang naman nakabahan pero dapat mag-enjoy ka pa rin sa mangyayari. Marahang inayos si Christy ang belo ni Aryan at ngumiti. Congratulations girl. Deserve mong makakita ng happiness. Salamat Christy. Ang totoo, utang ko lahat ng ito sa'yo. Naku, ito naman magpapaiyak pa. Sige na, sumakay ka na sa bridal car mo. Salamat ulit. Sumakay si Aryan sa kotse at hindi pa rin napigil ang kaba. Sa pagdating niya sa simbahan, muli siyang bumuntong hininga at lumabas ng sasakyan. This is it, Aryan. Sa pagdating ko sa altar, magsisimula na magbago ang lahat. I will be officially married sa lalaking mahal ko. Sabay sa pagbukas ng pinto ng simbahan ang paghakbang ng paa ni Aryan. Ang nararamdaman niyang kaba kanina ay napalitan ng ngiti sa labi na makita niya si Ivan. Sa pagdating niya noon, hindi nila maiwasang ngumiti sa isa't isa. Napakaganda mo. Sambit ni Ivan sa kanya. Ikaw din, wala pa rin kupas ang kagwapuhan mo. Akala ko talaga noon suplado at matapobre ka. Pero nagkamali ako. I love you, Ivan. Akala ko, ako lang ang bolero. Mas bolero ka pala. I love you too, Aryan. Impit na natawan dalawa sa isa't isa. Maya-maya lang, humarap na sila sa altar at nagsimula ang seremonya ng kasal. I now pronounce you man and wife. Nagsimulang maghiyawan ng mga tao. Kiss!
Nagkibit-balikat na lang si Ivan at matamis ang ngumiti sa dalaga. Maya-maya lang, tinanggal niyang belo na nakatakip sa mukha ni Aryan. Unti-unting lumapit ang mukha ni Ivan kay Aryan at naglapat ang kanilang mga labi. I love you. I love you. Palita na wika ng dalawa. Kinabukasan, nagtungo sila sa Paris kasamang anak nilang si Kian. Mommy, ang ganda ng tower. Oo nga anak, ngayon ko lang din nakita yan ng personal. Dati sa picture ko lang siya nakikita. Hinawakan ni Ivan ang kamay ni Aryan, saka pinag-intertwine ang mga daliri. Simula ngayon, hindi lang Eiffel Tower ang makikita mo. Lilibutin natin ang buong mundo kung gusto mo. Hindi naman mahalaga sa akin kung malibot ko ang mundo. Ang mahalaga, kasama ko kayo. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Binuhat ni Ivan ang anak nilang si Kian at nilagay ito sa kanyang balikat. Mami, ako hindi ko unang beses na makita ang tower na yan. Marami yan sa Pilipinas eh. Kaso sabi nila may kuryente raw. Natawa na lang si Aryan sa pagka-inosente ng kanyang anak. Ibang tower naman yata yun anak. Lumakad sila patungo sa loob ng tower. Namangha naman ang mga mata ni Aryan na makitang restaurant sa loob nito. Mula sa kanilang kinauupuan, natatanaw ang magandang paligid ng Paris. Maya-maya lang, isang mabagal na musika nagsimulan tumugtog. May I have this dance? Paggalok ni Ivan sa kanyang asawa. Oo naman. Tumayo ang dalawa at sumabay sa mabagal na musika. Alam mo ba kung anong isa sa mga pangarap ko bukod sa makita kita muli? Tanong ni Ivan. Ano? Marahang niyakap ni Ivan ang asawa. Ang maisayaw ka sa lugar na paborito ko. Ang totoo, hindi ko na inisip kong matutupad ko yun. Pero ngayon nandito ka na, I can finally say na natupad ko ang pangarap ko. Ako, alam mo ba kung ano pangarap ko? Ano? Ang magkaroon ng buo at masayang pamilya. Isang pamilyang maglalayo sa akin sa madilim ko na karaan. At ikaw yun. Ikaw ang lalaking tumupad ng lahat ng yun. Mahal na mahal kita, Ivan. Mahal na mahal din kita, Aryan. Mom! Dad! Gusto ko ring sumayaw! Nakapaut ang labi ni Kian na animoy nagtatampo sa dalawa. Sure anak, here, let's dance together. Sambit ni Ivan saka hinawakan ng kamay ng anak at nag-form ng circle. Tila bata na naglalaro ang mga ito habang may ngiti ang kanilang mga labi. Sa huli, wala nang nakapigil sa kanilang masayang pamilya na hinubog ng pagsubok at pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!